Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang kapangyarihan, Diyos na pinikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at pinakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Muli sa mga oras na ito, patuloy na namin pinupuri, pinuluwalhati, pinadakilan sinasamba sa Espiritu at sa Romanan. Kami po ito sa pusong nagpapasalamat sa iyo walang tigil na katawang pulihan sa bawat isa upang kami lahat ay handang matutulungan sa iyong kawalan na nagbuyan. Lord, tulawan na kami po ay inyong samahan. Muli po kayo ay mapagpapakiwalang kamay, abutin na lahat ng aming po pangangailangan. Inyong po pagalitin ang mga may karamdaman ng sakit sa kanan ni Cristo Jesus. Ang mga nangihinga na bibigatan ninyo po mga ang palakasin sa kanan ni Cristo Jesus. At ang lahat ng nahihingang tataas ipagkaloob mo tutunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po hindi sa lahat ang mabuti balita ang aming iyarami upang hindi mabigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ang mensahe na pahayag na galing sa iyo upang hindi maging daluyan ang iyong matanda, himala, kamamalangan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at kaparan. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang malakas sa ating Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 6, verses 27 to 38. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 6, simula talatang 27 hanggang 38. Luke chapter 6, verses 27 to 38. At dito po ang mababasa sa wikang Ingles. Jesus said, "But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is done to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is done to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is done to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind
to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, tigilin ninyo ang inyong mga away. Gawa ninyo na mabuti ang mga nagpupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampalan ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag pinagaw ang iyong balapan, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang dapat na hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong karinalian, ay huwag mo na pagiging pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang inyong gawin nila, ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Huwag iibigin lamang ninyo, ay ang mga umiibig sa inyo. Ano pang dating para ang inyong hinihintay o hihintayin? Kahit ang mga kasalanan ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo na mabuti, ang gagawan lamang sa inyo na mabuti, o gumagawa sa inyo na mabuti, ano pang dating para ang inyong hihintayin? Kahit ang mga kasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang panihiramin lamang ninyo ay ang mga tao inaasahan ninyo mga kabayan sa inyo, ano pang dating para ang inyong hihintayin? Kahit ang mga kasalanan ay nagpapahiram din sa mga kasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makapabayan. Sa halip, itigil ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanungin ninyo at kayo magiging mga anak ng nakasaasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayo humatol at hindi kayo kakatulan ng Diyos. Huwag kayo magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at kayo'y napakatawain kayo ng Diyos. Magbigay kayo at ibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksindili at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang kaalam ng ilalagay ninyo sa iba, ang siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid na nanampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang mga sa Panginoon. Maaaring natin po sa napakagandang presensya ng Panginoon. So isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Una sa lahat, higit sa lahat, belated happy Valentine's sa inyo lahat. Ang una ng mga langit na balita na ipinipahati sa atin Yahweh El Shaddai. Ito pong pinakamangkirap sundin ng bawat isa. At yun ang natawag na loving the enemies. Nang
campaign period. Total, third election pa naman. Ang problema na, yung kanilang campaign, dinalaman pa sa pag-uusapan. Amen? Hindi po ako napapatama. Tinatama ko lang kung ano ang kapakayanan ng Diyos. Amen? Kung ano ang sinabi ng Panginoon ayaw sa salita ng Diyos, ito'y mangyayari. Salamat sa inyo. Now, ito po ang mga katanong. Now, atin pong pagbilayan, paano ibigin ang mga kaaway? How to love the enemies. The first thing, or the first reason on how to love the enemies is to bless those who curse everybody. Ang unang dahilan kung paano ibigin ang kaaway ay pampalaki yung mga sumusunod sa inyo. Saan mo po hinako? Tignan po natin sa Ebanghelyo natin sa verses 27 and 28. May sinabi ang Panginoon Jesus sa ating lahat. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, lalo na kayo mga nakatunghay sa Kapakayanan TV at UGC YouTube channel at Facebook page. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Ilalangin ninyo ang mga umaaki sa inyo. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, listen carefully. Kung may sumusumpa sa iyo, magamat ang isang pakinggan, pagpalain niyo. At idalangin niyo yung mga umakaki sa sino man sa ating lahat. Katulad yung naikwento mo yung isang charismatic na kasambahan. Isang charismatic na yaya. Ang sabi ng amo niya, Iday, kailangan pagbalik ko. Plansyahan ko yung isusunod ko para sa pupuntaan kong event. Eh siyempre, yung amo, bukod sa palasimba, pala social event, no? Palibasa naman, ito namang charismatic na yaya, sinipan niya ng gusto. Pero ang nakalimutan, yung pinapagawa sa kanya ng amo. Ito namang amo, nagpunta sa kapilya ng Ardelio Fatima. Nag-attend ng prayer meeting. Pagkatapos, pag umilang ng amo niya, tinanong niya ang charismatic na yaya,
Nagkansano ba yung isusuot ko ang sarong ng yaya? Naku po pala, nakalimutan ko po ang sabi ng amo. Halos nakipit sa dali. Walang hiya ng itay ka. Imbis na plansyahin mo, nakalimutan mo. Ano pupunta sa ibig kung hindi mo plansya? Ang sabi ng yaya, yung charismatic na yaya, sabi niya, papuri, papuri sa Diyos. Ulitin natin ang malakas ng Panginoon. Amen. Mabuti po yung yaya. Hindi kumante. Bakit? Nagpuri pa rin. Kahit pinagalitan pa siya ng amo. Bakit? Nakalimutan na kabaljahin, sinabihan pa siya ng walang hiya. Pero alam sa paglang charismatic na yan mo, pinaapas na kanta, papuri, papuri sa Diyos. Amen po ba? Ano ang pangyarihan na yun yung charismatic na yan? Espiritu na pag-ibigin sa sarili. Palapakan po natin ang Panginoon. So yan ang unang dahilan na dapat natin tandaan. To bless those who curse everybody. The second reason how to love each other or love the enemies is found in Luke chapter 6 verse 29. Anong sabi ni Jesus? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kanila. Kapag tinagaw o kapag inaagaw ang iyong palaban, ibigin mo at ang iyong mahal. Ang ibig sabihin ng pangalawang dahilan kung paano ibigin ang ating mga kaaway is do not stop from taking our tunic. Huwag mong pahindihan yung nanghihiram ng iyong kasuokan. Amen. Ang iba naman, pag sinabi, brother, pwede pa naman isusunod ko. Pa-attend ako ng prayer meeting sa Our Lady of Fatima. Ang sabi naman, yung taong hinihaan niya, dahil na tayo sa akin, ayoko ba't kailangan mo ng dami? Ang ibig sabihin ko, ang hinindihan mo yun, nangangulang. Amen? Paano kung sabihin, paano mo yung tao na gusto manghiram ng damit, si Jesus yun. Hindi si Father Ryan America ng damit si Perez. Ulitin natin ang malakas sa Panginoon. Amen! Alam mo yung natutuwa ako sa verse 29 doon sa unang word na sinabi ni Jesus. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang paglahat. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin ng sinabi ni Jesus? Na kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kinabila. Ano
Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin nun? Pagbihan. Ang iba naman, kung mga sampal, ang lakas. No? Pero, kung natatandaan niyo po yung doon sa isang interview, kung kinuwento ni Miss Cherry Paitinanse, yung tao pumatay doon sa kanyang mahal sa nanay yun. No? Anong ginawa ng actress na yun? Pinatawad. Pinatawad niya. Ang tanging ganti niya sa halip na saktan yung tao bumalay sa kanyang nanay, umiyak at tinanggap ang kapatawaran. Ulitin natin si Yahweh ang Shaddai. Huwag pong pahingan. Ibigay ko pati nakikira kong dami. May naghihiram sa'yo. Bigyan mo rin. Sa'yo na magtatanungan mo. Tayo yung mga namumulungi sa napasok ang pasok sa container store. Ano sabi? Kuya, kay liba yan. Kay magkano lang. Anong ginawa ko po? Hindi ko hinilian. Anong ibig sabihin dito? Minsan na, pag may humili ng baryan, hinihili dyan. Totoo o hindi? Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Tama po sinungaling. Palapakan natin siya where siya ng malakas. So yan ang pangalawang rason kung paano ibigin ang ating mga kaaway. Do not stop from taking our unique. Ito, dyan, lahat ay matatamaan ito yung pangatlong verso na ito. Lahat tayo, kasama kami ng lingkod, matatamaan ito. Do not demand back those who takes what belongs to you. Sabihin nyo, ouch, aray. Pag-ulit nga na malakas. Do not demand back those who takes what belongs to you. Anong sabi ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 30 and 31? Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang pawiin ang alin, ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig nila, ang ibig ninyo gawin nila sa inyo. Naintindihan niyo po ba ang Tagalog? Kasi itong mga page ng Bible ay hinahangin. Jesus said, "Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do
you would have them do to you. Ang ibig sabihin, huwag mo nang bawiin kung ano man ang meron ka. Amen? Kung anong meron ka, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, hindi mo na kailangang bawiin kung anong meron ka. Bigyan mo yung mga nanghihigi sa iyo. Pag binasa mo sa ibang English translation, do not turn away from those who want to borrow from you. Amen? Yung humihingi sa iyo, bigyan mo. Ha? Kahit dalawang peraso kopya. Kahit yung bigyan mo rin kahit yung rosili na tinapay na di para magpapagyan. Amen. Ha? Tapos paano pa ng herbal na kape? Amen. Sabi nga doon sa TikTok, yun daw kape matapang. Subalit yung umiinom ng kape, makupo. Amen. Ang tanong ko'y bakit? Sapagkat kahit sinong away, mahirap man gawin at mahirap man sundin, gawin natin, ipadama natin ang nais ipapatid ng ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Amen po ba? Nung isang Miyerkules, nung ma-assign po ko doon sa Rosario, abang ang isa sa mga attendees, isang Nigerian, sabi ko, kaya bago ko masimula lang to, sabi ko doon sa Nigerian na brother, don't you worry, brother. If you don't understand my title, the Holy Spirit spoke unto you in English. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang palakas sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos sa atin eh. Huwag mo nang pawiin ang anumang mayroon sa atin. Sa halip, bigyan mo yung bawat humihingi sa iyo. Ha? Halimbawa, pag magpende ko ka ng Jollibee, at may nangihingi na pagkain, sa halip na ang damutan mo, ano gagawin mo? Ibigay mo. Ang tanong ay bakit? Pagpiligan mo ang sino ang humihingi sa iyo. In other words, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa iyo. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, kahit sino man, formal man, o kahit ito nakit akong masiyahin taong tulad ng kanilang sister na ito, biyaya ng Diyos yan. Bakit ako? Dahil kahit nasa kanyang kalagayan, may plano ang Diyos sa kanya.
Amen po ba? Ito ang apat na dapat po natin tandaan. Siya, mamimili tayo sa mensahe ng Panginoon. The fourth reason how to love the enemies. Be merciful, just our Father God is merciful. Po ba? Anong sinabi ng Panginoon Jesus sa Luke chapter 6 verses 32 to 36? Babasahin ko sa Tagalog. Kung ang iibigin lang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din saan? Sa mga umiibig sa kanila. Amen? Ang gagawa lang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ang panggantimpala ang inyong hihintayin. Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa na nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo, mga pamayan sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asa ang mga ito'y makababayan. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Pagpahiram kayo na hindi umangasa ng anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatanungin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Amen. Sabihin mga nanonood sa YouTube, grabe ang serious ng masakin yung Tagalog. Siguro malalim ng mga Tagalog. Kapatid, friendship, prayer partner, kaluwang. Hindi mo lang kailangan malaman kung ito'y malalim o hindi ang pagsasalita ng Tagalog. Imagine mo kapatid, sa tagal-tagal mo panonood ng mga content, di isang comment o dalawa, tatlo, wala nang patanggap. Kahit sa YouTube lang, kahit sa Facebook, bakit ka ako? Takot kasi para gusto sabihin ng diablo, kasi parang gusto takpan ng demonyo ang pagdiin mo para hindi mo pagkayan ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Huwag hihingan kita malakas ang Panginoon. Sabihin naman ng ito, hindi ko magkakala yung papatama. Hindi ko nagpapatama. Tinatama ko lang kung ano ang sinabi ng ating Panginoon Yesu Kristo.
natin na to. Maging mahabatin tayo. Amen. Ikaw, kapag isa pa na lang isa, ang inaawit. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Amen? Ang iba, kapag umaawit ang Panginoon, maawa ka. Iba, may ginagawa. Panginoon, amen? Maging mahabagin tayo tulad ng ating buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ang iba, sasabihin, maawa naman kayo. Tulungan mo naman ako. Ang iba, sasabihin, churong. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Kala ko sinungaling. Hulihin natin ang malakas sa Panginoon. Kapag may lumalapit sa iyo, at kung hihingisin nyo ng awa, ipanalangin nyo sa Panginoon na siya napatawarin kung may pagkakamali. Amen? At kapag tayo maging mahabagin, siya lalakas at lalong lalakas ang pananampalataya na galing kay Yahweh El Shaddai. Ipanapak ninyo kay Yahweh El Shaddai. Napakabuti niyo. Ilang oras pa lang ba? Alas 6 ano? Alas 6:15. Ito, malapit na. Ito, malapit na tayo matapos. At baka sabihin, brother, baka nag-overtake ka sa preaching, ha? Jack. Ito, tatamaan na naman. Ito pang limang ito. At Jack, matatamaan na lang tayo dyan. Ito, tatamaan tayo dyan. The fifth and final reason how to love the enemies. Do not judge, do not condemn, but forgive. Huwag pumakol, huwag maparusa, kundi patawarin o magpatawad. Saan mo pahinga mo? Ito, mamamangha kayo dito. Ito ang sinabi ni Jesus. Luke chapter 6, verses 37 to 38. Ito, makinig ang may pakinig. Sabi ni Jesus, huwag kayong humatol at hindi kayo makatulad ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Puspong takal, siksi, rigid, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang paalang ginagamin ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen.
judgmental tayo. Amen? Bakit? Bakit ang hindi natin mag-judgment sa iba? Kasi, nung wala pa tayo kay Kristo, masyado tayong naging pop-fighter. Amen? Naging pop-fighter tayo. Subalit lang dahil sa kapakayanan ni Kristo at sinabi niyang, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Amen. Tignan ang positibo. Sa pamagitan ng ating pagtingin sa positibo, tila may sinabi ang Panginoong Hesus sa atin. Magpatawad at kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga po na patuloy nating maranasan ang kabuhian ng Diyos sa buhay natin. At kapag na-exercise natin ang espiritu ng kapatawaran, kahit bago pa kami huli ang lahat, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, marami pang pagkakataon upang ikaw ay lumapit kay Yahweh Excellent. So, dito tayo mag-conclude sa mensahe ito. Malapit na mga ika-anim at kalahati. Tandaan po natin, gawin po natin ang utos ng ating Panginoong Hesus. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kayo po ba yung may natutunan? Sino nasabi may natutunan siya ng sa kamay? Tayo na lahat. Tayo na lahat. Taas po natin ang ating mga kamay. Bilang tanda na natin pagsunod sa Panginoon. Bilang tanda na natin pagsunod ang ating sarili sa Panginoon. Upang tayo mahalin, upang mahalin ang ating kaaway. Ito po ang dapat paranasan. Kadakilang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Gawin simple para namin ang pag-ibig ito. So
ang mga nagsusuporta sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kawalangan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang lahat na nandito, patuloy niyo yung pagpalain ng bawat isa. Sa ngalan ng Jesus. Taas ang inyong mga kahilingan, handbags, wallets, Biblia, panyo, tubig, langis, asin, at iba pang nais pagpalain ng buhay para ang makapangyarihan ng Diyos. Diyos na pa makapangyarihan, narito po basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang pinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino mga hipo ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kawabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel, ang kanilang mga kahilingan, aming pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Pagpasan ang kanilang mga alay at mundo, ibalik sa kanila ng musuntakan, siksik-tikling at mga apaw. At sa aming pansamantalang pag-iwagbalay, aming tandaan ang panibagong lakas at panibagong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kaysa ng pananggitang panalangin ng aming inang Birhen ng Fatima at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bugtong na anak, Panginoon ng Pagligtas, Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghahanin kasama mo ng Espiritu Santo isang Diyos, magpa sa walang hanggan ang aking pagsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Itaas ang inyong kamay na walang hawak. At malaya tayong magpupuri ng malakas sa buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Taas ang inyong kamay. Gusto niyo po ng chorus? Ang hina. Walang pinasigaw ko doon sa Sitio Edeldo ng Biyernes. At yan ang pinatapon ko. Yan din ang pinatapon ko sa inyo. Ito po ang inyong sisigaw. El Shaddai, sa'yo ako ha. Pakiuli po ng malakas. Spirit.